Forceps. Ang boses ni Dr. Bridget Almeida ay kalmado at puno ng awtoridad. Sa loob ng malamig na operating room, ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng matinding liwanag ng ilaw, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pinakamaliit na ugat sa utak ng batang pasyente. Suction. Agad na tumalima ang nurse. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng mga makina na sumusubaybay sa buhay ng bata. Para sa mga kasama niya, si Dr. Almeida ay hindi lang isang doktor. Isa siyang alamat, isang henyo na kayang gawin ang imposible. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang humihinga, matagumpay niyang natapos ang operasyon. Vitals are stable. Closing now. Isang mahinang bulungan ng pasasalamat ang gumapang sa buong team. Ngunit habang tinatanggal ni Bridget ang kanyang surgical gloves, walang kahit anong nangiti sa kanyang mga labi. Walang bakas ng tagumpay. Tanging ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Habang naglalakad siya palabas ng OR, ang maskara ng profesionalismo ay bumabalik sa kanyang mukha. The great Dr. Almeida na kilala ng lahat. Matalino, mahusay, ngunit malamig. Parang yelo. Ito ang buhay na binuo niya sa loob ng 10 taon. Isang buhay na perpekto sa panlabas, pero basag at walang laman sa loob. Isang oras ang lumipas, ipinatawag siya para sa isang emergency meeting. May isang napaka-importanteng pasyente, Doc, sabi ni Dr. Morales, ang direktor ng ospital. Anak siya ng isa sa mga pinakamalaking investor sa bansa, si Mark Santiago. Napahinto si Bridget sa paglalakad. Ang pangalan ay parang isang matalim na kutsilyo na biglang tumusok sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Maraming Mark Santiago sa mundo. Pero nang bumukas ang pinto ng conference room, ang mundo ni Bridget ay gumuho. Nakatayo roon ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Ang mga mata, ang tindig, ang paraan ng pagngiti. Nagbago ang kanyang ayos, mas mukha na siyang makapangyarihan ngayon sa suot niyang mamahaling suit. Pero para kay Bridget, siya pa rin ang multo ng kanyang kahapon. Si Mark, sa tabi nito ay isang babaeng elegante at maganda. Nakakapit sa braso ni Mark na tila pag-aari niya ito. Si Celine, ang asawa. Nanigas si Bridget sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang mga kamay niya na kanina lang ay matatag na nagligtas ng buhay ay nagsimulang manginig. Biglang bumalik ang lahat. Ang malamig na gabi sa isang coffee shop, 10 taon na ang nakalipas. Ang ulan na pumapatak sa bintana. Ang mga salita ni Mark na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Hindi na kita mahal, Bridget. May iba na ako. Si Celine. Pakakasalan ko na siya. Kailangan kong unahin ang future ko. Naaalala pa niya ang pakiramdam ng kanyang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan, kung saan naroon ang isang maliit na buhay na sana ay ibabalita niya sa kanya sa gabing iyon. Isang sikretong hindi na niya kailanman nasabi. Ngayon, sa kanyang harapan, ang lalaking iyon ay humihingi ng tulong. Dr. Almeida, nagsalita si Dr. Morales, hindi alintana ang kuryenteng bumabalot sa silid. This is Mr. and Mrs. Santiago. Ang anak nila, si Junior, ay may malubhang karamdaman. And based on his case files, ikaw lang ang makakatulong sa kanila. Nagtaas ng tingin si Bridget. Nagtama ang mga mata nila ni Mark. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, isang emosyon na mabilis nitong itinago. Si Celine naman ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pagbabantay. Pinilit ni Bridget na magsalita. Pinilit niyang ibalik ang maskara ng pagiging professional. What seems to be the initial diagnosis? Tanong niya. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng operating room. Nagsimulang magpaliwanag si Dr. Morales, pero ang mga salita ay parang hangin lang sa pandinig ni Bridget. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng lalaking nag-iwan sa kanya noong panahong pinakakailangan niya ito.
Ang lalaking dahilan kung bakit siya naging ganito. Matagumpay, pero wasak. Dr. Almeda, sa galing mo, naniniwala kami na ikaw lang ang pag-asa ng anak nila. Pagtatapos ni Dr. Morales na may buong tiwala sa kanyang boses. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol. Nakatayo si Bridget sa sangandaan ng kanyang propesyon at ng kanyang pinakamasakit na nakaraan. Ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor ay direktang bumabangga sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na gustong tumakbo palayo. Paano niya gagamutin ang anak ng lalaking sumira sa kanyang buhay? Nabalitaan ko, David, na ikaw ang mag-aasikaso ng VIP patient na yan, ang anak ni Mark Santiago. Napalingon si Dr. David Villar mula sa microscope kung saan tinitingnan niya ang isang biopsy sample. Ang boses ni Dr. Morales ay puno ng excitement. Opo, Tito. Gusto ko ring makita ang kaso. Specialized ang kondisyon. Sagot ni David, kahit alam niyang hindi lang iyon ang rason. Bilang anak ng may-ari ng isa sa pinakamalaking ospital sa bansa at bilang isang mahusay na doktor din, sanay na si David sa mga VIP na pasyente. Ngunit ang kaso ng batang Santiago ay may kakaibang bigat, lalo na nang malaman niyang si Dr. Bridget Almeda, ang lead physician. Kilala ni David si Dr. Almeda, ang babaeng may matalim na isip at mga kamay na ginto. Ang babaeng palaging nakatago sa likod ng isang profesional na maskara. Minsan, nahuhuli niya ang sarili na pinagmamasdan ito mula sa malayo. Ang paraan nito maglakad ng may tiwala. Ang paraan nito makipag-ugnayan sa mga pasyente, lalo na sa mga bata, na may kakaibang lambing sa mga mata na mabilis ding nawawala. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang lapitan ito, palagi siyang nakakasalubong ng isang pader. Pero ngayong araw, iba si Bridget. Nakita niya ito kanina. Pagkatapos ng meeting tungkol kay Junior Santiago, nagmamadaling pumasok sa staff lounge, ang likod nito ay bahagyang kuba. Nang sumilip siya, nakita niya itong nakasandal sa lababo, pinipigilan ang manginig na kamay habang umiinom ng tubig. Ang kanyang mukha, kahit walang bakas ng luha, ay puno ng pighati. Hindi siya kailanman nakakita ng ganoong emosyon sa mukha ni Dr. Almeda. Okay ka lang, Doc? Tanong niya nang makasalubong niya ito sa hallway, ilang minuto matapos ang insidente sa lounge. Okay lang ako, Dr. Villar. Salamat. Sagot nito, ang boses ay matigas. Ngunit may bahid ng pagod. Agad itong lumiko sa kabilang pasilyo. Hindi mapakali si David. Nagkaroon siya ng kutob na may malalim na koneksyon si Bridget sa pamilya Santiago. Hindi lang ito basta profesional na pakikisalamuha. Mayroong sugat. Naglakad si David patungo sa nurse's station. Manang Elsa, pwede po bang magtanong? Si Manang Elsa ay isa sa mga pinakamatagal na nurse sa ospital. Kilala sa kanyang kaalaman sa lahat ng bagay na nangyayari, nakaraan o kasalukuyan. Ano yon, iho? Nakangiting tanong ni Manang Elsa. Si Dr. Almeda po. May alam po ba kayo tungkol sa kanya? Noon pa po ba siya rito? Nag-isip si Manang Elsa sandali. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Ay, si Bridget. Noong unang dating niyan dito bilang residente, ang ganda-ganda ng ngiti. Laging masayahin. Pero yan, ilang buwan lang. Nagbago bigla. Nawala. Pagbalik, iba na. Walang kibo. Walang ngalangiti. Di na namin tinanong, pero malalim ang pinagdaanan niyan, iho. Sigurado ako. Ang mga salita ni Manang Elsa ay nagpatibay sa kutob ni David, mayroong nakatago. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina, dumaan siya sa isang waiting area na malapit sa emergency room. Narinig niya ang isang boses na nagtataas. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Huwag mo nang babanggitin ang nakaraan na yan. Napahinto si David. Kilala niya ang boses na yon. Si Mark Santiago. Nagtatago ito sa likod ng isang halaman, nakikipag-usap sa telepono. Ang mukha nito ay namumula sa galit at takot. Hindi ito nakita ni David. Pinilit ni Mark na maging mahinahon. Oo, alam ko.
Kaya huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang sitwasyon. Hindi na narinig ni David ang iba pa. Mabilis na naglakad palayo si Mark, hindi man lang napansin ang presensya ni David. Bumalik si David sa kanyang opisina, ang isip ay gumugulo. Hindi lang ito isang kaso ng medikal, mayroong drama, mayroong lihim. Ang koneksyon ni Dr. Almeida sa pamilya Santiago ay mas malalim kaysa sa iniisip niya. At ang narinig niyang pag-uusap ni Mark, ano ang nakaraan na yon? Alam ni David na kailangan niyang maging maingat. Ang pakiramdam niya, si Bridget ay nasa gitna ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang sakit lamang. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang duty, dumaan si David sa office ni Bridget. Nandoon pa ito, nakayuko sa kanyang mesa, may tinitingnan sa isang folder. Ang kanyang balikat ay tila may dalang mabigat na pasanin. Hindi niya alam kung paano siya tutulong, pero alam niya na gusto niya. Tahimik niyang inilagay ang isang tasa ng kape at isang sticky note sa gilid ng mesa nito. Kaya mo yan, Doc. Maaring hindi siya nito sasagutin. Maaring hindi siya nito mapansin. Ngunit kahit sa ganitong paraan, sana ay maramdaman ni Bridget na hindi siya nag-iisa. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa puntod ng kanyang lola. Ngunit ang init nito ay hindi kayang abutin ng lamig sa puso ni Bridget. Nakaupo siya sa damuhan, nakatitig sa marmol na may nakaukit na pangalan, Elena Almeida. Lola, bulong niya, ang boses ay basag. Ano po ang gagawin ko? 10 taon. 10 taon na niyang pilit na binubura ang nakaraan. Ngunit isang araw lang, isang pangalan lang, sapat na para ibalik ang lahat ng sakit at pighati. Naalala niya ang araw na yon, kung paano siya umuwi sa bahay ng lola pagkatapos siyang palayasin ng sarili niyang ina. Kahihiyan ka, Bridget. Pareho kayo ng tatay mo. Walang silbi. Umalis ka. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura, kasabay ng katotohanang may dala siyang buhay sa kanyang sinapupunan. Walang pamilya, walang kaibigan, walang Mark. Tanging ang matandang lola niya lang ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Hindi ka nag-iisa, apo, sabi ng lola niya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga, bumangon ka. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Nang malaglag ang kanyang anak, pakiramdam ni Bridget ay namatay din siya. Ang mundo niya ay naging itim. Gusto niyang sumuko, ngunit ang lola niya ang naghatak sa kanya pabalik mula sa bingit. Mag-aral ka ulit, Bridget, sabi ng lola niya. Maging doktor ka, gamutin mo ang mga bata. Baka sakali, sa pagligtas mo sa buhay ng iba, mahanap mo rin ang kahulugan ng sarili mong buhay. Kaya nagsumikap siya. Pinunasan niya ang kanyang luha. Bawat marka sa exam, bawat matagumpay na operasyon, bawat buhay na nailigtas ay para sa lola niya at para sa anak niya na hindi niya nasilayan. Ang sakit na yon ang naging gasolina niya. Ang galit ang naging sandata niya. Ang pagiging malamig ang naging depensa niya. Ngayon, paano niya matatanggal ang depensang yon para lang gagamutin ang anak ng taong sumira sa kanya? Napakunot ang noo ni Bridget. Ang pangalan ni Junior Santiago. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ni Junior na ipinadala ni Dr. Morales sa kanyang email. Ang isang matamlay na bata, nakahiga sa higaan ng ospital, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Tinitigan niya ang mga mata. Parang may kung anong pamilyar. Isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi lang ito awa ng isang doktor sa pasyente. Mayroong higit pa. Hindi dahil sa Mark, hindi dahil sa Celine, kung hindi dahil sa bata. Ang inosenteng bata na walang kasalanan. Bigla niyang naaalala ang sinumpaang pangako niya sa sarili at sa puntod ng kanyang lola. Ang kanyang misyon ay magligtas ng buhay, anuman ang pinagdaanan niya. Hindi niya pwedeng bitawan ang isang bata dahil sa galit niya sa mga magulang nito.
Hindi iyon ang itinuro ng lola niya. Hindi iyon ang pagiging isang tunay na doktor. Tumayo si Bridget. Ang hangin ay humihip, dala ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak. Ang kanyang puso ay kumikirot pa rin. Ngunit meron ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Bumalik siya sa ospital. Ang mga nurse at residente ay abala sa kanilang mga gawain. Diretso siyang naglakad patungo sa ward ng mga bata. Sa corridor, nakita niya si Junior. Nakasandal ito sa salamin ng kanyang kwarto, may hawak na teddy bear. Mahina itong nangumiti nang makita siya. Tumugon si Bridget ng isang bahagyang ngiti. Isang bihirang pangyayari. Sa sandaling iyon, alam niya ang gagawin niya. Pagkatapos, pumasok siya sa office ni Dr. Morales. Kasama rin nito sina Mark at Celine. Dr. Morales, matatag niyang sabi, walang bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Tinanggap ko ang kaso ni Junior Santiago. Nagulat sina Mark at Celine. Si Mark ay tila nakahinga ng maluwag, habang si Celine ay tumingin kay Bridget na may halong pagdududa at pagbabantay. Excellent, Dr. Almeida. Masayang sabi ni Dr. Morales. Alam kong hindi ka kami bibiguin. Ngunit meron akong isang kondisyon. Dagdag ni Bridget, ang kanyang tingin ay direktang nakatuon kay Mark at Celine. Sa panahon ng paggamot ni Junior, kailangan kong magkaroon ng ganap na kontrol sa kanyang medical care. Walang sino man ang makikialam sa aking mga desisyon. Mabilis na tumango si Mark. Oo naman, Doc. Kung ano ang sa tingin mo ang makakabuti sa anak ko. Salamat, Doc, malumanay na sabi ni Celine, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umalis si Bridget sa opisina, ang kanyang likod ay matatag. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Ang laban para sa buhay ni Junior. At marahil, ang laban para sa kanyang sariling kapayapaan. Nang papalabas na siya, naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Lumingon siya. Si Celine. Salamat, doktor, sabi ni Celine. Ang kanyang boses ay tila matamis ngunit may lason. Pero sana ay tumutok ka lang sa trabaho mo at wala nang iba pa. Isang babala, isang banta. Direktang tiningnan ni Bridget si Celine, walang kurap. Ang kanyang mga mata ay parang yelo, walang takot. I will, sagot ni Bridget, to save your son's life. At binitawan niya ang braso ni Celine, iniwan itong nakatayo roon, habang naglakad siya palayo, patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Lumipas ang mga araw, naging masinsinan ang paggagamot ni Dr. Bridget Almeida kay Junior. Bawat umaga, siya ang unang nasa silid ng bata. Sinusuri ang mga vital signs at kinakausap ito. Sa simula, tahimik lang si Junior, ngunit sa bawat kwento at lambing ni Bridget, dahan-dahan itong nagbukas. Doc, ang ganda ng kwento mo, sabi ni Junior isang hapon, habang nagbabasa si Bridget ng isang libro tungkol sa isang batang anghel. Para kang anghel. Ngumiti si Bridget. Isang tunay na ngiti na halos hindi niya naaalala kung kailan huling sumilay sa kanyang labi. Ang inosente at malambing na tinig ni Junior ay tila bumubutas sa makapal na pader na binuo niya sa kanyang puso. Magaling ka na, Junior. Makakauwi ka na rin soon, sabi ni Bridget. Hinaplos ang ulo ng bata. Ang pakiramdam ng malambot na buhok ni Junior sa kanyang kamay ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang kalooban. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Ngunit hindi lang si Junior ang nagiging dahilan ng mga pagbabago sa buhay ni Bridget. Si Dr. David Villar ay patuloy na naging anino niya, hindi mapanghimasok, ngunit palaging naroon. Magdadala ng kape sa kanyang office, mag-aalok ng tulong sa mga komplikadong kaso o simpleng magtatanong ng, "Kamusta ka, Doc?" Isang gabi, pagkatapos ng mahabang duty, naglalakad si Bridget patungo sa parking lot. Madilim na. Bigla siyang may narinig na tumawag sa kanyang pangalan. Bridget! Nanigas siya. Ang boses na yon. Ang boses na bumabagabag sa kanyang bangungot. Si Mark. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, mukhang lasing.
Bridget, ang tagal nating hindi nag-usap ng ganito, sabi ni Mark. Ang mga mata ay malabo. Namimiss kita, Bridget. Ang mga araw natin noon. Wala nang noon, Mark, at huwag kang lasinggero sa ospital ng anak mo. Matigas na sagot ni Bridget. Pilit na dumadaan. Hinarang siya ni Mark. Hindi ko sinasadya ang nangyari, Bridget. Alam mo yan. Napilitan lang ako. Dahil sa... Hindi nito matapos ang sasabihin. Napilitan? Mark, iniwan mo ako nang may dala akong buhay sa sinapupunan ko. Anong pilitan ang sinasabi mo? Sa wakas, ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Bigla, may humawak sa balikat ni Mark. Sir Santiago? Malumanay ngunit matigas na sabi ni David na biglang sumulpot mula sa dilim. Masyado ng gabi. Hindi maganda para sa imahe ng ospital na makita kayong ganyan. At si Dr. Almeida ay kailangan ng magpahinga. Nagulat si Mark sa biglaang paglitaw ni David. Sinubukan niyang magkunwari. Dr. Villar. Nag-uusap lang kami ni Dr. Almeida. Old friends. Ngunit hindi nagpatinag si David. I think you've said enough, sir. Let Dr. Almeida go. Walang nagawa si Mark. Bahagya itong umatras. Salamat, David. Bulong ni Bridget habang naglalakad sila palayo. Ang kanyang puso ay malakas pa rin ang kabog. Okay ka lang ba? Tanong ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huminto si Bridget. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang sinseridad sa mukha ni David. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya niyan nang may tunay na malasakit. Hindi ko alam, David. Sagot niya. Ang kanyang boses ay naging malambot, halos hindi marinig. Ang hirap. Ang hirap kalimutan. Ang hirap magpatawad. Naramdaman ni David na malapit nang masira ang pader ni Bridget. Walang sabi-sabi, iniabot niya ang kanyang panyo. Huwag kang mag-alala, Doc. Nandito lang ako. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig na parking lot, ang init ng kamay ni David na bahagyang dumampi sa kanya ay nagbigay ng kakaibang ginhawa kay Bridget. Parang may isang maliit na crack sa pader na yon. Nang makarating siya sa kanyang kotse, nakita niya ang isang pamilyar na box sa passenger seat. Isang box na may nakaukit na disenyo ng bulaklak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible. Ito ang lumang box ng lola niya. Ang box ng kanyang mga alaala na nawala matapos siyang umalis sa bahay. Paano ito napunta rito? Kinabukasan, pagkatapos ng morning rounds niya, diretso si Dr. Bridget Almeida sa kanyang office. Ang lumang kahon ay nandoon pa rin sa passenger seat ng kotse niya. Hindi niya ito magawang buksan kagabi. Masyadong maraming alaala. Masyadong maraming tanong. Sino ang naglagay nito? Bulong niya sa sarili. Walang sino man ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang kahong ito sa kanya. Maingat niyang binuksan ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay bumalot sa silid. Isa-isa niyang inilabas ang mga laman. Isang lumang rosaryo ng lola niya. Ilang sulat mula sa mga kaibigan noong high school. Isang pinatuyong bulaklak mula sa kanyang prom. Bawat isa ay may kwento. Bawat isa ay naghahatid ng kirot ng nakaraan. Hanggang sa dulo. Sa ilalim ng lahat ng mga alaala, mayroong isang bagay na naiiba. Isang maliit, dilaw na sobre na may sulat kamay ng kanyang lola. Para sa aking apo, sa tamang panahon. Kinabahan si Bridget. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binubuksan ng sobre. Sa loob, naroon ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang sanggol, bagong panganak. Ang balat nito ay kulubot pa. Ang mga mata ay nakapikit. At sa kaliwang kamay ng sanggol, isang maliit na dark birthmark. Ang kanyang hininga ay huminto. Ito ang litrato ng anak niya. Ngunit hindi ito ang litratong ipinakita sa kanya noon sa ospital. Iba ang litratong ito. Mas malinaw. At may isang detalye na hindi niya kailanman nakita. Ang birthmark.
Naramdaman ni Bridget na nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang senaryo ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Isang senaryo na masyadong masakit para paniwalaan. Kasama ng litrato, mayroon ding isang piraso ng papel. Sulat kamay ng lola niya. Bridget, apo ko, huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi nila. Malakas ang dugo mo. Ang anak mo, mayroong nagtatago ng katotohanan. Mag-ingat ka. Hanapin mo ang Yaya Luisa. Siya ang makakapagsabi sa iyo ng totoo. Bumagsak ang litrato at papel mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Malakas ang dugo mo. Ang birthmark. Si Junior. Mabilis na kinuha ni Bridget ang case file ni Junior. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Naghahanap ng isang bagay. Nakita niya ito. Sa physical examination notes, nakasulat ang isang maliit na detalye. Small, dark birthmark on the left palm. Si Junior, ang batang kanyang ginagamot. Ang batang may ganoong birthmark. Hindi maaari. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mabilis, nagdudugtong-dugtong ng mga piraso ng impormasyon. Ang pagkagulat ni Mark nang makita siya. Ang pagbabantay ni Celine. Ang mga salita ni Mark sa telepono. Ang lihim na pagkakalat ng balita tungkol sa pagkasira ng marriage nila Mark. Ang pagkamatay ng kanyang anak. Hindi namatay ang anak niya. Nilinlang siya. Naramdaman ni Bridget na umakyat ang galit mula sa kanyang kalooban. Mas mainit at mas matindi kaysa sa sakit. Galit na hindi niya kailanman naramdaman. Galit sa mundo. Galit sa mga taong kumuha sa kanya ng lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sinagot. Hello? Ko Almeda? Ako po si Yaya Maria. Mula po sa Provincial Hospital, yung nagpaanak sa inyo noon. Ang boses sa kabilang linya ay basag. Puno ng takot. May isang bagay po akong itinago sa inyo sa loob ng maraming taon. Sa loob ng malaking silid-tulugan ng mga Santiago, si Celine ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor na nakakabit sa CCTV ng ospital. Ang imahe ni Dr. Bridget Almeida na nakangiti kay Junior habang nagbabasa ng libro ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Tang na, sigaw niya at ibinato ang tablet sa pader. Nabiyak ang screen tulad ng pakiramdam niya ngayon. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay unti-unting lumilitaw. Ang takot na isang araw ay babalik si Bridget at kukunin ang lahat sa kanya. Ang lahat ng hirap niyang binuo. Naalala niya ang araw na yon, 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang matinding sakit sa puso nang malaman niyang hindi siya maaaring magkaanak. Ang pressure mula sa kanyang pamilya, ang pamilya na nag-iisip na ang isang babae ay walang silbi kung hindi makapagbigay ng tagapagmana. At pagkatapos, ang balita mula kay Mark. May anak ito sa isang babae, si Bridget. Noon, si Mark ay isang mahirap na binata, may itsura, ngunit walang koneksyon. Si Bridget naman ay isang probinsyana, mahirap din, pero matalino. Hindi sila akma sa mundo ni Celine. Mark, sabi niya noon, habang nakaupo sila sa isang mamahaling restaurant, kailangan nating maging praktikal. Kung makukuha natin ang bata, mabubuo ang pamilya ko. At makukuha mo ang lahat ng gusto mo. At nag-alok siya ng isang malaking halaga. Pera na kayang bilhin ang lahat ng pangarap ni Mark, pati na rin ang kanyang prinsipyo. Ang plano ay simple. Lokohin si Bridget na patay ang kanyang anak. Gamitin ang impluensya at pera upang bilhin ang katahimikan ng mga tauhan sa ospital. Kabilang na si Yaya Maria na noon ay nurse pa lamang. Sapat na ang pera upang burahin ang bawat bakas ng katotohanan. Pagkatapos, kukunin nila ang bata at palakihin ito bilang sarili nilang anak. Walang sino man ang makakaalam, sabi ni Mark noon, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pangako ng kayamanan. Kukunin natin siya sa isang malayong probinsya, malayo sa lahat ng koneksyon ni Bridget. Para kay Celine, hindi ito kasamaan.
Ito ay survival. Ito ay pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang babae na desperadong maging ina, ang tanging paraan para manatili siyang may halaga sa pamilya niya. Ngunit ngayon, ang survival na yon ay nanganganib. Mabilis niyang tinawagan si Mark na nasa golf course. Mark, anong ginagawa mo? Bakit gano'n na lang kung makatingin si Bridget kay Junior? Hindi ka ba nag-iisip? May kutob ako. Galit niyang sabi. Celine, huwag kang OA. Trabaho lang yan. Si Bridget, matalino yan, pero hindi niya alam ang nangyari. Sagot ni Mark, halatang naiinis sa interruptions niya. Okay lang. Kontrolado ko ang sitwasyon. Kontrolado? Nakita mo ba kung paano siya tumingin sa atin kanina? Parang alam niya. Sigaw ni Celine. Huwag kang mag-alala, Celine. Walang makakapagpatunay ng kahit ano. Malinis ang lahat, sabi ni Mark, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang boses. Pero hindi kumbinsido si Celine. Ang pagiging tahimik at matalino ni Bridget ay mas nakakatakot kaysa sa isang galit na babae. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan niya ang isa sa mga miyembro ng board ng ospital, isang matandang babae na may malakas na impluensya na dati niyang kaibigan. Tita Rosa, may gusto lang po akong i-report tungkol sa isang doktor. Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay tila nag-aalala, ngunit sa loob ay puno ng determinasyon. Si Dr. Almeida po, medyo questionable ang kanyang ethics. Parang obsessed po siya sa anak ko. Masyado siyang personal. Nagtanong si Tita Rosa, sinamantala ni Celine ang pagkakataon. Naalala niyo po ba yung dating kwento tungkol kay Dr. Almeida na nagkaroon ng gulo noon? Parang may unresolved issues po siya. Natatakot po ako para sa anak ko. Ibinalik niya ang telepono sa lamesa. May bahid ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ka makukuha sa akin, Bridget Almeida. Bulong niya habang tinitingnan si Junior na natutulog sa monitor. Akin ka lang. Hindi ka niya makukuha sa akin. Ang puso ni Bridget ay kumukulo sa galit at sakit. Ang bawat salita ni Yaya Maria sa telepono ay tumatagos sa kanyang kaluluwa, nagdudugtong sa mga piraso ng bangungot na pinaniwalaan niyang katotohanan. Yaya Maria, kailangan po nating magkita. Ngayon din, sabi ni Bridget, ang boses ay matigas ngunit may bahid ng desperasyon. Nagkasundo silang magkita sa isang liblib na simbahan malayo sa ospital at sa mga mata ng mga Santiago. Nang makita ni Bridget si Yaya Maria, isang matandang babae na may puting buhok at mga matang puno ng takot, agad siyang lumapit. Pasensya na po, Dr. Almeida, sabi ni Yaya Maria. Lumuhod at nagsimulang umiyak. Patawarin niyo po ako. Napilitan lang po ako. Tinakot po nila ako. Ang pamilya ko, wala po akong magawa. Inangat ni Bridget si Yaya Maria at pinaupo. Anong nangyari po, Yaya? Sabihin niyo po sa akin ang lahat. Nagsimulang magkwento si Yaya Maria sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Nanganak po kayo noon, isang malusog na lalaki. Masigla po siya. Pero dumating po si Sir Mark at Ma'am Celine. Nag-alok po sila ng malaking pera at tinakot po ako na papatayin ng pamilya ko kung hindi ako susunod. Inutusan po nila ako na palitan ng bata at sabihin sa inyo na patay ang anak nyo. Ang bata po na ipinakita namin sa inyo ay ibang bata. Ang totoo niyong anak, kinuha po nila. Dinala po sa malayong probinsya. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Bridget. Hindi siya makahinga. Ang sakit ng pagkawala ng anak na pinaniwalaan niyang totoo ay bumalik. Ngunit ngayon, may kaakibat na mas matinding galit. Nilinlang siya. Niloko siya. At ang birthmark po, nakita ko po sa kamay ni Junior. Yung sa anak niyo, Doc, parehong-pareho. Dagdag ni Yaya Maria habang patuloy na umiiyak. Umiling si Bridget, pilit na pinipigilan ng kanyang luha. Hindi siya iiyak. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Salamat po, Yaya, sabi ni Bridget.
Sa wakas, nalaman ko na ang totoo. Pagkatapos ng pag-uusap, ang tanging nasa isip ni Bridget ay si Junior, ang kanyang anak, ang bata na ilang araw na niyang ginagamot. Ang bawat haplos niya sa buhok ni Junior, bawat kwento na kanyang binasa, bawat ngiti na ibinibigay ni Junior sa kanya ay may bagong kahulugan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit paano? Umuwi si Bridget sa kanyang apartment. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang lahat ng bagay. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Hindi siya nag-iisa. Naalala niya ang mga salita ni David, "Hindi ka nag-iisa, tutulungan kita." At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Bridget ang pangangailangan na magtiwala. Nag-text siya kay David, "Pwede ka bang makipagkita? Kailangan ko ng kausap." Hindi nagtagal, sumagot si David, "Sige." Sa coffee shop sa tapat ng ospital, sa loob ng 15 minuto. Nang makita ni David si Bridget, agad niyang napansin ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi ito luha, kundi galit at determinasyon. "David," panimula ni Bridget, ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan mong malaman ng lahat. Ang anak ko, buhay siya." At ikinuwento ni Bridget ang lahat, mula sa liham ng lola niya, sa birthmark, hanggang sa pag-amin ni Yaya Maria. Habang nakikinig si David, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa matinding galit. "Hindi sila makakatakas sa ginawa nila," sabi ni David. Mariing hinawakan ang kamay ni Bridget. "Tutulungan kitang makuha ang hustisya para sa'yo at sa anak mo." Naramdaman ni Bridget ang bigat na tila nabunutan mula sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi siya nag-iisa. "Ano ang gagawin natin?" tanong ni Bridget. "DNA test." Mabilis na sagot ni David. "Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kukunin natin ang DNA ni Junior." Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Junior, pumasok si Bridget sa kanyang silid. Maingat niyang kinuha ang isang hibla ng buhok mula sa una ng bata. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat galaw. Nang makalabas siya ng silid, itinago niya ang sample sa kanyang bulsa. Sa kanyang likuran, ang pinto ay bahagyang bumukas. "Doktor?" Naniga si Bridget. Si Celine. Nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. "Ano ang ginagawa mo sa anak ko?" tanong ni Celine. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hating gabi. Nagbalik ang tingin ni Dr. David Villar sa ulat sa kanyang lamesa. Ang mga salita ay malinaw. Malinaw na may mali. Hindi ito ang unang pagkakataong nakarinig siya ng bulong-bulungan tungkol sa ethics ni Dr. Almeida. Ngunit ngayon, kasama ang kwento ni Bridget, alam niyang may nagaganap na mas malalim. Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid si Bridget sa opisina nito para sa kanyang shift, nakarinig siya ng pagtatalo sa conference room. Sumilip siya. "Paano ka naglakas loob na kumuha ng sample ng buhok ng anak ko nang walang pahintulot?" Galit na sigaw ni Celine. "Ito ba ang profesionalismo ng ospital niyo?" Nandoon si Dr. Morales, si Mark, at si Bridget. At ang isang matandang babae mula sa board, si Tita Rosa. "Mrs. Santiago, huminahon po kayo," sabi ni Dr. Morales. Subukang pakalmahin ang sitwasyon. Huminahon. Ang doktor na ito ay isang stalker. Matagal na siyang may obsesyon sa pamilya ko. Minsan, nakita ko siya sa labas ng bahay namin. Pagbibintang ni Celine. "Hindi totoo yan," depensa ni Bridget. Ang kanyang muka ay namumula. "Ako ang doktor ni Junior. Ginagawa ko ang trabaho ko." "Ang trabaho mo? Ang kunin ang buhok ng anak ko sa gitna ng gabi? Hindi ba yan ang ginagawa ng isang baliw?" Sarkastikong tanong ni Celine. Biglang nagsalita si Tita Rosa. "Dr. Almeida, mayroon kaming natanggap na mga ulat tungkol sa inyong kakaibang pag-uugali at ang insidenteng ito ay nagpapatunay lamang ng mga paratang na iyon." Nilingon ni David si Mark.
Ang lalaking ito ay dapat nakakampi ni Bridget noon, pero ngayon, nananahimik lang. Mark, sabihin mo sa kanila, hindi ako ganito. Desperadong sabi ni Bridget kay Mark. Ngunit iniiwasan ni Mark ang tingin ni Bridget. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala, ngunit may halong paninisi. Bridget, alam kong medyo nahihirapan ka ngayon. Pero hindi maganda ang nangyayari. Ayokong madamay si Junior dito. Bilang ama, kailangan kong protektahan ang anak ko. Pakiramdam ni David ay nanlamig ang buong katawan niya. Traitor. Si Mark ay nagbebenta ng katotohanan para protektahan ang kanyang sarili. Nagsisinungaling kayo, sigaw ni Bridget. May alam kayong dalawa sa nangyari sa anak ko. Anak mo? Dr. Almeida? Wala na kayong anak. Sigaw ni Celine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sapat na! Sigaw ni Dr. Morales. Dahil sa mga akusasyon at sa mga ebidensyang ipinakita, Dr. Almeida, kailangan ka naming suspendihin. Hindi ka na pinapayagang lumapit kay Junior Santiago hanggat hindi natin ito naaayos. Napakunot ang noo ni David. Dr. Morales, hindi po ito makatarungan. Hindi niyo pwedeng gawin yan kay Dr. Almeida. Kailangan ni Junior ang kanyang doktor. Ngunit hinarap siya ng sarili niyang ama. David, manahimik ka. Ito ay para sa kapakanan ng ospital. Kailangan nating protektahan ang reputasyon natin. At may mga VIP na pasyente tayo. Walang nagawa si David. Nakita niya ang pagbagsak ng mukha ni Bridget. Ang kanyang mga mata ay walang kluha, ngunit puno ng matinding sakit. Para siyang isang sundalong nawalan ng lahat sa gitna ng digmaan. Hindi ito matatapos dito, bulong ni Bridget. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Malalaman ng lahat ang totoo. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mga salita ay parang walang kwenta. Binabantayan siya ng mga security guard papalabas ng ospital, isang kahihiyan sa lahat. Nang gabing iyon, isang tawag ang natanggap ni David. Mula sa hospital. Dr. Villar, si Junior Santiago po. Biglang lumala ang kondisyon niya. Nasa critical na po siya. Kailangan namin ng emergency surgery, ngunit wala si Dr. Almeida. Ang puso ni David ay bumagsak. Ang pinakamasamang bangungot ni Bridget ay nangyari. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan at siya, ang kanyang ina, at ang pinakamagaling na doktor ay hindi makalapit. Ang buong ospital ay nasa gulo. Ang kondisyon ni Junior Santiago ay biglang lumala at kailangan ng emergency procedure. Ang pinakamagaling na pediatric surgeon, si Dr. Bridget Almeida, ay sinuspinde. Nasa laboratorio si Dr. David Villar. Hinihintay ang resulta ng DNA test. Ang kanyang puso ay kumakabog. Mas mabilis, please. Bulong niya sa technician. Ang buhay ni Junior ay nakasalalay dito. Sa labas ng operating room, nag-iiyakan sina Mark at Celine. Anong nangyayari? Tanong ni Celine kay Dr. Morales. Bakit biglang lumala ang anak ko? May internal bleeding siya. Paliwanag ni Dr. Morales. Kailangan ng immediate stem cell transplant. Sinusubukan naming maghanap ng donor. Nagulantang si Bridget nang marinig ang balita. Tumakbo siya pabalik sa ospital, ngunit hinarang siya ng security. Hindi ka pwedeng pumasok, Dr. Almeida, sabi ng guard. Kailangan ako ng anak ko. Sigaw ni Bridget, pilit na dumadaan. Kailangan niya ako. Biglang lumabas si David mula sa lab. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. May hawak siyang isang envelope. Dr. Morales, Mark, Celine, narito ang resulta ng DNA test. Sigaw ni David. Agad na lumapit ang lahat. Binuksan ni David ang envelope. 99.7% match si Junior Santiago. Siya po ang anak ni Dr. Bridget Almeida. Matatag niyang sabi at ipinakita ang mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Mark at Celine. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Celine. Pilit na inaagaw ang mga papeles. Ngunit hindi nagpatinag si David.
Hindi! Ito ang katotohanan. At hindi lang iyan. Ang resulta ng tissue typing para sa stem cell transplant ay lumabas na rin. Walang compatible sa inyo, Mark at Celine. Nanigas ang lahat. Ngunit, patuloy ni David, ang kanyang tingin ay bumaling kay Bridget, na nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. May isang tao na 100% compatible. Ang ina niya, si Dr. Bridget Almeida. Ang mga salita ni David ay parang bomba na sumabog sa gitna ng ospital. Nagsimulang umiyak si Celine, luhod na luhod. Bridget, please, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Iligtas mo ang anak namin. Anak mo. Nanginginig si Mark. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Bridget, please. Huwag mong hayaang mamatay ang anak natin. Ngunit si Bridget ay hindi nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila, puno ng galit, na matagal niyang kinimkim. Ang 10 taon ng pighati, pagtatago at pagdurusa ay bumalik lahat sa kanya. Ang lahat ng kasinungalingan, panloloko at pang-aabuso. Gusto niyong iligtas ang anak ko? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Aminin niyo muna ang lahat. Ang mga pulis na naroon para sa protocol ng VIP case ay lumapit, naguguluhan. Ano ang inamin, Dr. Almeida? Tanong ng isang pulis. Tumingin si Bridget kay Mark at Celine. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Ang lahat ng kasinungalingan niyo, ang lahat ng ginawa niyo sa akin, sa anak ko, sabihin niyo ang totoo. Ngayon, ang presyon ay bumababa. Ang monitor sa OR ay nagsimulang tumunog ng malakas. Ma'am, sir, kailangan na po nating magdesisyon. Humihina po si Junior. Sigaw ng isang nurse mula sa loob ng OR. Naramdaman ni Bridget ang paghila sa kanyang puso. Ang kanyang anak. Ang buhay niya ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit ang hustisya, ang katotohanan? Sige, sabi ni Celine. Ang kanyang boses ay basag. Aaminin ko ang lahat ng kasinungalingan. Ang pag-amin ni Celine ay parang kidlat na tumama sa buong ospital. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga monitor ay patuloy na tumutunog, nagsimula siyang magkwento. Ang desperation para iligtas si Junior ay mas matindi kaysa sa takot niya na mabunyag ang lihim. Inutusan po namin si Yaya Maria na magsinungaling, sabi ni Celine. Ang kanyang mga luha ay bumabaha. Binayaran po namin siya. Kinuha po namin si Junior mula kay Bridget. Ginawa po namin yon dahil hindi po ako magkaanak. Gusto ko po maging ina. Pagkatapos, tumingin siya kay Mark. Mark, sabihin mo rin ang totoo. Sumunod si Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig. Opo, totoo po ang lahat. Nilinlang po namin si Bridget. Kinuha po namin ang anak niya. Ako po ang nagpautos kay Yaya Maria na magsinungaling. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos. Kinukuha ang kanilang pahayag. Ang mga kamera mula sa news crew na dumating ay nagsimulang mag-record. Ngunit ang oras ay tumatakbo. Ang buhay ni Junior ay nakataya. Kailangan ko ng operahan ng anak ko, sabi ni Bridget. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Junior na mabilis na inihahanda para sa emergency procedure. Ang galit at sakit ay nandoon pa rin. Ngunit ang instinct ng isang ina ay mas malakas. Walang sinayang na oras. Inilabas ni Bridget ang kanyang surgical scrubs at mabilis na pumasok sa operating room. Sumunod si David, handang maging support niya. Sa loob ng OR, bumalik si Dr. Bridget Almeida. Ang profesionalismo ay nangingibabaw. Ngunit sa bawat galaw, mayroong kakaibang pagmamahal na tila hindi niya kailanman naramdaman noon. Ito ang kanyang anak. Bawat galaw niya ay tiyak. Bawat tahi ay may layunin. Ang operasyon ay mahaba at komplikado. Ngunit si Bridget ay hindi sumuko. Ang bawat tibok ng puso ni Junior sa monitor ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang matapos ang operasyon,
Bumagsak si Bridget sa upuan. Pagod, pero may ngiti sa kanyang labi. Successful, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. You saved him, Bridget. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Junior. Mahina pa rin, ngunit buhay. Pumasok si Bridget sa silid. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Mama? Mahina ang tinig ni Junior. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng hinanakit ay nawala. Niyakap ni Bridget si Junior ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa buhok ng bata. Ito ang tunay na anak niya, ang buhay niya. Samantala, sa labas ng ospital, ang mga balita tungkol sa iskandalo ng pamilya Santiago ay kumalat na parang apoy. Si Mark at Celine ay inaresto, nahaharap sa kasong child kidnapping, fraud, at iba pang krimen. Ang kanilang negosyo ay gumuho, ang kanilang reputasyon ay nadungisan. Ilang linggo ang lumipas, nagdaos ng press conference si Bridget kasama si David at ang kanyang abogado. Opisyal niyang nakuha ang kustodya ni Junior. Hindi ko po sila mapapatawad sa ginawa nila, matatag na sabi ni Bridget sa mga reporter. Pero pinipili ko pong kalimutan ang galit para sa anak ko. Si Junior po ang aking bagong simula. Sa likod ng entablado, nakita niya si Mark, nakaposas, at si Celine, namugto ang mata. Tumingin sila sa kanya, puno ng pagsisisi at kawalan. Hindi na sila ang mga taong minsang nagpahirap sa kanya. Sila na ngayon ang mga taong nawalan ng lahat. Sa loob ng selda, ang mga salita ni Mark ay walang lakas. Wala na. Nawala ang lahat sa akin. Di ang kanyang muka ay puno ng kawalan. Hindi man niya sila napatawad, naramdaman ni Bridget na malaya na siya. Ang bigat sa kanyang puso ay nabunutan. Bumalik siya sa silid ni Junior. Nakita niya itong nakikipaglaro sa teddy bear, ang kanyang anak. Salamat, David, sabi ni Bridget. At tumingin kay David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat. Niyakap ni David si Bridget at Junior. Hindi ka na ulit mag-iisa, Bridget, at hindi na rin si Junior. Ilang buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa mukha ni Dr. Bridget Almeida habang nakaupo siya sa isang bench sa parke. Pinagmamasdan si Junior na masiglang naghahabol ng paru-paro. Sa tabi niya, si David ay nakangiti. Hawak ang kanyang kamay. Ang buhay ay bumalik sa dati, ngunit sa isang paraan na hindi niya kailanman naisip na posible. Hindi na siya ang malamig at malayo na Dr. Almeida. Ang mga pader na kanyang itinayo ay gumuho na. Ang saya-saya ni Junior, bulong ni Bridget. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan dahil kasama niya ang mama niya at meron siyang papa na handang maglaro kasama niya. Sagot ni David at kinindatan si Bridget. Bahagyang namula si Bridget. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kilig. Naalala niya ang mga araw na puno ng takot, galit at pighati. Ang bawat sugat ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ito ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya ng kanyang lakas. Hindi niya kinalimutan ang nangyari, ngunit pinili niyang ilagay ang nakaraan sa likod niya. Hindi na siya binibigkis ng puot. Isang hapon, pumunta sila ni David at Junior sa sementeryo. Inilagay ni Bridget ang sariwang bulaklak sa puntod ng lola niya. Lola, bulong niya habang hinahaplos ang lapida. Narito na po ang apo niyo. At narito na rin po ang apo niyo. Hinawakan niya ang kamay ni Junior. Si Lola Elena, Mama? Tanong ni Junior na may hawak na maliit na laruan. Opo, Junior. Siya ang nagbigay lakas kay Mama para bumangon. Paliwanag ni Bridget. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. At ngayon, dahil sa kanya, mayroon tayo. Niyakap ni Bridget si Junior at pagkatapos ay tumingin kay David. Si David, na naging kanyang kasama sa laban, ang kanyang suporta at ngayon
ang kanyang pag-ibig. "Salamat, David," sabi ni Bridget. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Mahal kita." Sa kauna-unahang pagkakataon, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sinabi niya ang mga salitang iyon. Hindi ito madali, ngunit alam niyang karapat-dapat siya sa pag-ibig. At karapat-dapat din si David. Niyakap siya ni David ng mahigpit. "Mahal din kita, Bridget. At ikaw, Junior. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay namin. Ang pamilya. Ang pangarap na matagal na niyang akala na nawala na. Ngayon, nasa kanyang mga kamay." Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Junior sa kanyang tabi, pinagmamasdan ni Bridget ang mukha ng bata. Ang kanyang anak. Ang patunay ng kanyang pagkabuhay. Ang kanyang sariling halaga ay hindi na nasusukat sa kanyang mga nakaraang pagkakamali o sa mga taong nagtapon sa kanya. Ang kanyang halaga ay nasa pagmamahal na kaya niyang ibigay, sa lakas na kanyang ipinamalas, at sa pag-asa na kanyang ibinibigay sa kanyang pamilya. Humiga siya sa tabi ni David, naramdaman ang init ng kanyang bisig sa kanyang paligid. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagbagsak, mayroong pagbangon. At sa bawat sugat, mayroong taong paghilom. At sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ang mananaig.